Ashley Point of View. Malaking bahay, malawak na bakuran, at nakapilang mga sasakyan. Akala ng karamihan sa atin ay sa ganoong pamumuhay na kukuha ang tunay na saya. Maraming naiinggit sa akin sa yaman na aking natatamasa dahil sa aking asawa. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman kung ano ang kailangan kong harapin sa araw-araw. Maging ako'y napapaisip din kung paano ko natitiis ang aking sitwasyon. Bagaman kasal ako sa isang business tycoon na si Leandro Urdaneta, ay hindi ko naman makuha ang puso niya. Para sa kanya, ay isa lamang ako sa palamuti na kailangan niya para may maipresenta na may asawa siyang maganda at sopistikada. Pababa na ako noon sa hagdan nang makatanggap ako ng tawag mula kay Tasha. Malapit ko siyang kaibigan mula pa ng high school at kolehiyo. Ash! Malakas na bati niya sa akin sa linya. Magkakaroon daw ng reunion. Nasabihan ka ba? Ni Tasha. Wala namang nagsabi sa akin. Isa pa'y baka hindi naman ako maka-attend. Wala akong driver. Alam mo naman si Leandro, hindi niya ako hinahayaan na basta na lamang lumabas. Ako ang magpapaalam sa kanya. Alam ko naman na mahal ka din noon. Sadyang ayaw niya lang ipahalata tulad ng mga telenovela. Kinikilig na ani Tasha sa akin. Puputulin ko na ang linya at tatawagan ko ang gwapo mong asawa. Anya pa, kaya nauna ko nang ibaba ang linya. Sana nga isa na lang kaming telenovela. Nasabi ko sa sarili ko tsaka ako dumiretso sa kusina kung saan nakahanda na ang almusal ko. Humigop ako ng mainit na kape nang makatanggap ako ng text mula kay Leandro. Nakalagay doon na pinapayagan niya akong sumama kay Tasha. Napangiti ako na para bang nabuhayan kasabay ng excitement na naramdaman ko. Nagtatakbo ko pabalik sa kwarto ko at isa-isang nagsukat ng damit. Minsan niya lamang akong payagan na lumabas kaya sisiguraduhin kong sasaya ako. Si Tasha na ang sumundo sa akin sa bahay. Nasa labas na ako nang dumating siya. Buti na lang, pumayag si Leandro. Nga pala, dadating si Azrael. Ni Tasha na aking ikinatigil. Si Azrael? Para bang nagsisi ako na sumama pa ako. Wala pa akong lakas ng loob na harapin si Azrael sa biglaang pagkawala ko. Ano namang gagawin niya dun? Saad ko. Mula nang magkahiwalay kami, nawala na ako ng balita sa kanya. Wala naman siyang gagawin doon. Saad ko pa. High school crush na maituturing noon si Azrael at madami ang nagmamahal sa kanya. Kaya dahil doon, nakapagtapos siya ng high school pero hindi matatakpan noon ang katotohanan na mahirap lang siya at hindi sapat ang buhay nila noon para makapag-aral ng college. Ano ka ba? Hindi mo ba nabalitaan ang tungkol sa kanya? Anya sa akin. Lihim lang ang relasyon namin at walang nakakaalam na naging magkarelasyon kami noon. Ayoko nang magsalita. Hayaan mo na lang na ma-witness mo kung ano nga ba ang nagbago kay Azzy. Ani Tasha sa akin at hindi na ako nakaimik pa. Iniisip ko kung bakit ayaw pa niyang sabihin. Ikagugulat ko ba? May asawa na ba siya? Masyado kong iniisip kung ano na nga ba ang kalagayan ni Azrael sa ngayon. Kaya naman hindi ko na namalayan na nakarating na pala kami sa resort na pagdadausan ng reunion. Malaki ang entrance gate at kapansin-pansin na pang-exclusive na event lamang ang ginaganap dito. Pagpasok namin doon ay may 2 gwardiya na siyang nagbukas ng pinto sa amin. Paglagpas namin sa medyo mahabang hallway na pinagigitnaan ng pahabang garden, karugtong noon ng luxury na hotel na may malaki ding hall. Grabe, pangmayaman talaga to, no? Dinig namin ni Tasha sa iba naming batchmate na halos hindi na namin kakilala. Matagal na panahon na kasi ang lumipas. Sabi nga, si Asi daw ang gumastos nitong lahat. Ito ang unang beses na sasama siya sa reunion. Lumalakas at dumodoble ang pagtibok ng puso ko sa tuwing nababanggit si Azrael. Siya ang sponsor? Bakit? Ano na ba siya ngayon? Tanong ko sa aking sarili. Bakit naman niya gagastosan ng sarili niyang resort? Napalinga ako sa likod namin, si Hailey. Ang balita ko'y isa na siyang model at noon pa man may gusto na siya kay Azrael. Hindi ko nga alam kung hanggang ngayon pa din. Nasilaw kami sa pagpasok ng puting sasakyan. Mula doon,
Bumaba ang lalaki na Gucci na t-shirt, kapares ang puti nitong pants at napakagwapo. Lahat ng mga tao dito'y nakatitig sa kanya. Ngunit ang mata niya, iisa lang ang tinutumbok. Walang iba kundi ako. Azzy! Sabi kang matinis na boses ni Hailey nang siya'y salubungin. Kaagad itong umangkla sa kanyang braso. Ngumiti naman si Azzy ng matamis, kaya inasahan namin na close talaga sila. Hanggang sa magsalita si Azrael. I'm sorry pero sino ka? Hindi ko natanda kung sino ka. Maayos at walang intensyon si Azzy na mapahiya si Hailey. Pero pinagtawanan pa din siya ng mga batchmate namin. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Bulong ni Tasha sa akin. Mayaman na ang dating nakatira lang sa parang bahay ng kalapati. Tara na sa loob, hindi lang naman siya ang main character dito kundi tayong lahat. Hinila ko na si Tasha sa loob hanggang sa marating namin ang malawak na pool. Ambassador na siya ng Gucci at talagang bilyonaryo na. Sayang, hindi niya man lang ako pinapansin ng mga bata pa tayo. Wika ni Tasha at nagbaba ako ng tingin. May host din ng event na to kaya hindi naging boring. May mga palaro pero alam naman nilang lahat na wala akong interes. Isa na sa laro ang paper dance. Azzy, sumali tayo. Malambing na ani Hailey. Nasa likod pala namin ang kanilang table. I'm sorry, hindi ako sumasali sa ganyan. Ikaw na lang, hihintay na lang kita dito. Dinig kong ani Azzy kay Hailey. O sige, nangihinayang na ani Hailey. Naipit ko ang aking labi dahil kaming dalawa na lamang ang tiyak na matitira dito. Kaya naman tumayo na ako. Tasha, sasama na pala ako. Habol ko pero may kamay na humila sa braso ko. Dahilan para mapaatras ako at bumangga sa matigas na dibdib ni Azzy. May kapares na si Tasha kaya ako na lang. Anang malaking tinig niya sa mismong tenga ko. Dahil sa ginawa na iyon ni Azzy, hindi kami nakaligtas sa tuksuhan at hiyawan ng mga batchmate namin. Isang dahilan kung bakit heto't pulang-pula ang aking pisngi. Ang labi ni Hailey ay talaga namang humaba ng husto. Ano ba kayo? May asawa na si Ashley. Dapat ay hindi nyo na tinutukso ng ganyan. Ani Hailey. Tama, may asawa na ako kaya dapat ay hindi ko to ginagawa. Pangungumbinsi ko pa sa aking sarili. Kala ko ba'y hindi ka sasali? Anya pa kay Azzy kaya ngumiti ito. Walang kapareha si Ashley. Habang ikaw ay mayroon naman na. Walang pagbabago kay Azrael. Magalang pa rin siya kung makipag-usap. E di palit na lang kami. Nakangiting ani Hailey. Napangiwi ako dahil lalaki din ang kanyang kapareha. Hindi na. Magkakatabi naman tayo mamaya. Hindi ko na lang ipapanalo kapag ikaw ang nakaharap namin sa dulo. Saad pa ni Azzy. Nang magsimula ang palaro, hindi na inalis ni Azzy ang kanyang mata sa akin. Para bang wala siyang pakialam sa game. Maayos ka ba sa asawa mo ngayon? Tanong niya sa akin. Oo naman. Halos pabulong lang ang sagot ko. Hindi ko pa din maiwasan ng mailang. Pero bakit hindi ganoon ang sinasabi ng mga mata mo? Azrael, hindi tayo nagkita-kita para sa ating dalawa. Kaya kung pwede maging formal ka sa akin. Namiss kita. Napatigil ako sa kanyang sinabi. May asawa na ako. Napasinghap na lamang ako nang sa unang tiklo pa lang ng dyaryo na aapakan namin. Kinaragan niya na ako na para bang kaming dalawa lang ang tao. Nadinig ko na ang sigawan ng mga batchmate namin, lalo na ni Tasha. Sana ako na lang ang nakapareha ni Azzy. Dinig kong sabi sa likod namin. Di ba nga, dati pa naman na si Ashley talaga ang nilalapitan niyang si Azzy, kaya hindi na ako magtataka na si Ash ang pinili niya ngayon. Huwag mo nang uulitin yon. Nakukuha natin ang atensyon nila. Nag-aalalang saad ko. Ano naman ngayon? Azrael, may asawa na ako. Naiinis na sigaw ko sa kanya pero hindi siya nagpatinag. Pero alam mong hindi iyon ang turing niya sa'yo. Sa inis ko, iniwan ko siya doon. Alam kong awkward pero nablangko na ako. Hindi ko alam ang isasagot ko sa kanya. Out na kami. Dinig kong ani Azrael, tsaka bumalik sa mesa niya para kuhanin ang coat niya at ilipat iyon sa upuan na nasa tabi ko. Wala akong kasama sa table, dito na lang ako. Tinignan ko siya ng masama. Bakit mo ba ito ginagawa?
Kinalimutan na kita kaya dapat ganun din ang gawin mo. Iba ang puso ko, Ashley. Hindi ako mag-move on dahil alam kong totoo ang pagmamahal mo sa akin. Azrael, tumigil ka na. Malakas ang loob ko na singhalan siya dahil maingay naman at nakafocus sa mga kasama namin sa palaro. Sige, papayag akong kalimutan ka kung makakaya mong salubungin ang tingin ko. Doon ako magbabase kung talaga bang kinalimutan mo na ako. Anya, para matahimik siya, ay kagatlabi kong tinitigan siya. Pero parang tambol ang puso ko nang halos iisang dangkal na lang ang pagitan ng mukha namin. Sinungaling, hanggang ngayon ako pa din ang mahal mo. Maari yung ganun, pero nakatali na ako, Azrael. Bakit ka nag-i-stay sa kanya? Heto na ako, kaya na kitang bawiin, mayaman na ako. Ginawa mo yan para sa akin? Ginawa ko to para bawiin ka. Hindi ka niya mahal. Kung mahal ka niya, bakit ka niya kinukulong? Kahit nakauwi na ako sa bahay, ay para bang nagpapaulit-ulit pa din ang tinig ni Asi sa aking tenga. 3:00 nang matapos ang event. Tinaasahan kong nasa bahay si Leandro pag uwi ko. Pero tulad ng nakasanayan ko, mag-isa na naman ako. Namiss niya daw ako't hanggang ngayon, hindi niya pa din ako nakakalimutan. Napahawak ako sa aking dibdib. Ako kaya, nakalimutan ko na ba siya? Ipinilig ko ang ulo ko dahil mali ang nasa isip ko. Si Leandro at tanging ang pagsasama lang dapat namin ang aking iniisip. Pahiga na ako sa kama nang makatanggap ako ng mensahe mula sa hindi ko kilalang numero. Palagi lang akong nasa paligid mo kapag kailangan mo ng kausap. Si Azrael kaagad ang pumasok sa aking isipan. Paano naman kaya niya nalaman na hindi maganda ang kalagayan ko kay Leandro? Nagbuntong hininga ako tsaka pumikit. Pinilit kong alisin si Azrael sa aking isipan dahil may asawa na ako. Nang magising ako'y 6:00 pa lamang at nasa tabi ko na si Leandro. Hindi ko na namalaya na dumating na siya. Siguro ay dahil sa antok. Topless siya at tulog na tulog. Ngumiti ako at pinagmasdan siya. Hinaplos ko ang buhok niya. Tama, sa kanya lang dapat ang paningin ko't wala ng iba. Bulong ko pero ang aking ngiti, unti-unting napalitan ng takot. Out of curiosity, tinitigan ko ang balat na malapit sa batok niya kung saan mamula-mula yun. Hindi dapat ako maghinalas sa kanya. Mahal ako ni Leandro, hindi ba? Pangungumbinsi ko pa hanggang sa makita ko ang pagpatak ng luha ko sa kama. Nanginginig ang aking kamay na hinawakan ng aking pisngi. Nang ibalik ko sa mukha ni Leandro ang aking paningin, gising na siya at nakakunot ang noo niya. Why are you crying? What happened? Tanong niya pero taranta akong umiling tsaka akong humiti. Wala, makirot lang yung ulo ko. Siguro ay dahil sa puyat. Gusto mo ipa-check up kita? Okay lang ako, kulang lang to sa tulog. Tumango siya at mukha namang naniwala. Bumangon ako takmang lalabas na ng kwarto nang magsalita siya. Basta kapag may kailangan ka, magsabi ka lang. Nandiyan naman si Oscar, pwede ka niyang ipagmaneho. Ganoon na lamang ang kirot na naramdaman ko. Muling tumulo ang aking luha. Si Mang Oscar? Bakit siya? Siya ba ang asawa ko? Saad ko sa aking sarili. Sa bagay, ano bang bago? Dapat na hindi na ako mag-expect. Masyado ko lang namang sinasaktan ng sarili ko. Nga pala, anniversary natin mamayang gabi. Maghahanda ako. Aantayin kita ha. Saad ko nang magpaalam siya sa akin para pumasok sa opisina. Humakbang siya palapit sa akin tsaka niya hinagkan ang aking noo. Sige, yun lang ang nakuha kong sagot mula sa kanya. Pag-alis ni Leandro, hindi ko na naman napigil ang mag-isip kung ano na nga ba talaga kami. Arranged marriage kami ni Leandro pero pinag-aaralan ko siyang mahalin, alang-alang sa marriage life namin. Si Azzy ay pinilit kong kalimutan para sa kanya. Mag-aalas 5 na noon ng hapon, tapos na ako noon na mag-order ng mga pagkain at ang afritada na paborito niya ang siyang lulutuin ko na lang sana. Nadalaw po kayo? Tanong ko kay mami nang dalawin niya ako. Nasa sofa kami noon. Ibinigay niya sa akin ang regalo niya na anniversary gift daw, isang couple shoes. Hindi naman kami lumalabas kaya hindi din namin ito magagamit. Wika ako kay mami at hindi na siya sumagot pa. Maya-maya ay nagsalita siya.
Okay ka lang ba dito? Kamusta kayo ni Leandro? Anya na para bang wala talagang ideya. Sabihin ko mang hindi o magsabi man ako ng totoo. Wala naman kayong magagawa, hindi ba? Hinawakan ni Mami ang kamay ko. Pasensya na anak. Wala naman akong choice, di ba? Kundi ang tanggapin ang katotohanan na yan kayo. Natakot kayong makaranas ng kahirapan, kaya kailangan kong magsakripisyo. Ashley anak. Alam kong nakukonsensya si Mami pero iniwas ko na lamang ang aking paningin dahil ubos na ang espasyo ng puso ko para intindihin sila. Okay lang po ako. Umalis na po kayo. Bulong ko tsaka ako naglakad paakyat pabalik sa kwarto. Nagbuntong hininga ako pagsara ng pinto. Kasunod noon, nang magring ang phone ko na nasa side table, sinagot ko ang linya mula sa tawag na Secretary Kim, ang siyang kanang kamay ng aking asawa. Ma'am Ashley, nanginginig pa ang boses niya't hindi malaman ang kanyang sasabihin. Ano yun? May problema ba? Ma'am Ashley, hindi ko na po kayang itago ang mga bagay. Si Sir po, paimbestigahan niyo po siya. Anya sa akin na aking ikinatigil. Para saan? Ganun dapat ang itatanong ko, pero iba ang lumabas sa bibig ko. Bakit mo siya sinisiraan sa akin? Siguro ay nabigla siya dahil hindi ko siya pinaniwalaan, kaya pinatay niya ang linya. Bagaman ganoon ang sinabi ko, hindi noon napagtakpan ng totoong nararamdaman ko. Nagtatakbo ko pababa. Wala na si Mami at tanging si Lena na lamang ang nandoon. Ma'am, saan po kayo pupunta? Wika ng katiwalang kasambahay ni Leandro pero hindi ko siya pinansin. Patakbo akong lumabas hanggang sa malagpasan ko ang gate namin, kung saan naroon ang puting kotse ni Azrael. Nakasandal siya sa kotse na para bang nag-aantay sa akin. Kailangan mo ng driver? Anya sa akin. Sabihin mo, may alam ka ba dito? Tanong ko pero nag-iwas siya ng tingin. Hindi ko kailangang sagutin yan. Nagsabi na ako sa'yo. Kapag umiyak ka sa harap ko, kahit na ayaw mo, kukunin kita sa kanya. Sige, wag mo na lang sagutin. Sabihin mo na lang kung ano ba ang mga nangyari sa'yo. 5 taon. Sa 5 taon na hindi natin pagkikita, paano ka naging ganito? Dahil sa'yo. Mahirap bang paniwalaan yun? Bakit ako? Alam mong kasal na ako. Hindi mo ba naiintindihan yun? Wala akong pakialam. Bigla ay naging matigas ang bawat pananalita niya. Ang lalaking yun. Papatayin ko siya kapag nakumpirma kong niloloko ka niya. Anya habang nakatingin sa daan at walang halong biro ang bawat salitang binitiwan. Hindi, mahal ako ng asawa ko kaya hindi niya ako magagawang lokohin. Busy lang siguro siya kaya hindi niya ako naasikaso lately. Saad ko pa pero hindi siya sumagot sa akin. Sa company ko pinahinto si Azzy. Nang bumaba ako, pinagtinginan ako kaagad ng mga empleyado ni Leandro. Bibihira lang akong pumunta dito dahil nga hindi niya ako pinapayagan. Sa elevator ako kaagad sumakay at pinindot ang button papunta sa opisina ni Leandro. Pilit ko pa rin kinukumbinsi ang aking sarili na walang ginagawang masama ang aking asawa. Mas lalong dumagundong ang aking kaba nang madinig ko na ang pagbukas ng elevator. Sa labas ng opisina ni Leandro ay naroon ang kanyang sekretary. Nasaan siya? Nasa loob po. Naiilang na anya tsaka biglang kinatok ang pinto. Sir, nandito po si ma'am. Anya na ikinalaki ng mata ko. Hindi ko maintindihan ang nais niyang palabasin. Buong akala ko ay sorpresa ang pagdating ko. Pagbukas niya ng pinto ay siyang paglabas naman ng isang babae. Si Leandro kaagad ang nakita ko at gulat na gulat ito. Bakit ka nandito? Ang labi niya ay halatang nabahida ng kung ano dahil may pulang stain yun. Ganyan ba ang tamang pagbati sa asawa mo? Hindi ka naman kasi gumagawi dito nang wala lang, hindi ba? Dahil pinagbabawalan mo ko. Remember? Yung anniversary natin. Makakapunta ka ba mamaya? Naka-order na din kasi ako eh. Maaga pa naman, may mga tatapusin lang. Yung babaeng galing dito kanina, sino siya? Tanong ko. Tinignan niya lang ako pero nag-aantay pa din ako ng tama niyang sagot. Head admin yon si Casey. Anya pero bakas ang kaba sa mukha niya.
Bibili lang ako ng wine. Dumaan lang ako dito para bisitahin ka. Aalis na din ako. Saad ko't tumango naman siya. Marahan ako naglakad palabas. Hanggang daanan ko ang kanyang sekretary. Nakatingin lang iyon sa akin at hindi ko na din siya pinansin. Dumiretso na ako sa elevator pero nakita ko pang pumasok iyong sekretary niya kaya naman bumaba pa ako. Baka may malaman pa ako liban sa nakita ko kanina. Ang Casey na yun, halatang may hindi tama sa kanila ni Leandro. Sumilip ako sa pinto at nakita kong magkaharap sila ng kanyang sekretary. Ikaw ba ang nagpapunta sa kanya? Salubong ang kilay na ani Leandro at talagang mukhang galit siya. Oo. Hindi ko inaasahan na aamin siya kaya naman kinabahan ako para sa kanya. Baka saktan siya ng asawa ko. Kapag hindi mo tinigilan ng babaeng yun, patuloy ako magsasabi sa asawa mo. Nanlaki ang mata ko nang hatakin ni Leandro ang sekretary niya sa pag-aakala na sasaktan ito. Ngunit tinitigan lang ni Leandro ang babae. Ginagawa mo ba sa akin to para gumanti? Ani Leandro, kumunot ang aking noo. Gumanti saan? Tanong ko sa aking sarili. Hanggat hindi ka bumabalik sa akin, hindi ako titigil. Desidido na anang sekretary niya, bagay na aking ikinagulat. Bumalik ka sa akin. Ako na lang ulit please. Bigyan mo ko ng dahilan. Ani Leandro, at base sa kanyang sinabi, may nakaraan nga talaga sila ng babaeng yun. Buntis ako. Nasalo ko ang bibig ko't hindi ko inaasahan ang mga nadinig ko. Napigil ko ang aking paghinga nang may humawak sa aking balikat. Nang humarap ako sa aking likuran, nakita ko si Azzy doon at nakatingin sa akin. Magsama na tayo. Hindi ka naman hinahanap ng babae na yun. Ako lang ang nagmamahal sa'yo. Anang babae ni Leandro kaya napailing ako. Sinabi kong huwag kang iiyak, di ba? Humakbang siya pasulong at takmang bubuksan na ang doorknob nang hatakin ko ng bahagya ang likuran ng suot na suot niya. Dito ka lang. Umalis tayo dito, Azrael. Pakiusap. Umiiyak na saad ko habang nakababa ang paningin ko. Hinawakan niya ang pulsuhan ko at iginaya ko palabas. Saan kita dadalhin? Uuwi ako sa bahay. Saad ko habang nakatingin lamang ang mata ko sa kawalan. Uuwi? Ganoon na nga ang ginawa niya, uuwi ka pa. Bakit ba hindi ka nalang sumama sa akin? Kaya na kitang ilayo sa kanila. Tumingin sa kanya ang luhaan kong mga mata. Hindi ka ba napapagod? Iniwan kita. Hinayaan ko magdusa kang mag-isa. Samantalang ako'y nagkaroon na ng maayos na buhay. Pero heto ka pa din at iniintindi mo ko. Kung nagdusa ako, maaaring mas nagdusa ka. Anya tsaka hinawakan ng aking pisngi. Kasalanan sa Diyos na mahalin ka dahil kasal ka sa mata niya at sa mga mata ng mga tao pero una kang naging akin. Mas kaya kitang pahalagahan. Dahan-dahan niyang inilapit ang mukha niya sa akin at gusto ko din iyon dahil hanggang ngayon siya pa din ang laman ng aking puso. Malito, Azzy. Saad ko tsaka ako lumayo sa kanya. Ihahatid kita. Anya't hindi na ako kumibo. Pagbalik ko sa bahay hindi ko malang nagawang magpasalamat kay Azzy dahil masyadong magulo ang aking isipan. Nasa bahay na lahat ng mga pagkaing in-order ko. Maging ang mesa ay nakaayos na. Baka po gabihin kayo ng uwi kaya inayos ko na po, ma'am. Saad ni Lena. Kainin nyo na lang. Busy ang sir nyo kaya hindi siya makakauwi. Saad ko tsaka ako umakyat. Tinignan ko ang cellphone ko para basahin ang message na sinabi sa akin ng kanyang sekretary. Kunyari may pakailam ka sa akin, pero isa ka din palang ahas. Nag-half-bath na ako. Matapos ng mga nasaksihan, pakiramdam ko'y naubos ang lakas ko. Mabilis ako nakatulog, pero nagising din naman dahil sa nakakadiring halik ni Leandro sa aking noo. Sa halip na sa mukha niya ako tumingin ay sa wall clock na nasa likod niya. 2:00 na ng madaling araw. Labas tayo mamaya. Sorry kung nalate ako ng uwi. Madaming projects na kailangang tapusin. Anya sa akin ngunit ang isip ko, dalawa lang ang iniisip. Kung hihiwalayan niya na ba ang head admin niya at okay na sila nung malandi niyang sekretarya o sila pa din ng head admin at patuloy na hihiwalayan ng babaeng yun. Hindi na, okay lang ako.
Sanay na akong busy ka palagi. Matamis akong ngumiti. Salamat at naiintindihan mo ko. Anya tsaka nag-alis ng pang-itaas. Kumunot ang noo ko nang makita ko ang mapulang parte na naman ng balat niya sa kanyang leeg. Tumayo ako't siya'y nilapitan. Leandro, anong tingin mo sa akin? Malambing na saad ko. Tinignan niya ako na para bang may pagtataka. Nakikita mo ba ako bilang asawa mo? Tanong ko, puno ng pagtataka ang kanyang mga mata. Mga halikan niya ako, ngunit umiwas ako. Magpahinga ka na. Hindi ko naman minamadali na malaman ang sagot mo. Saad ko tsaka ako siya bahagyang tinulak at naglakad pababa ng kwarto. Kaya lang ay nagsalita siya. Ano ta naman ang mangyari asawa kita? Hindi magbabago yun, Ashley. Anya pero parang hindi ko siya nadinig. Ang pagkakangiti ko'y unti-unting nawala habang binabaybay ang hagdan pababa at unti-unting napapalitan iyon ng dahan-dahang pagluha ng aking mga mata. Pasalamat na nga lang ako dahil wala pang gising na mga kasambahay ng mga sandaling yun. Kaya malaya ko na iluluha ang sama ng loob ko. Hinahangaan ko ang sarili ko dahil nagagawa kong magpanggap sa harap niya na okay ako kahit alam ko na ang totoo. Hindi ko na ninais na bumalik pa sa kwarto dahil parang hindi ko na kaya makasama pa si Leandro. Nag-stay ako sa sala. Madaming gumugulo sa isipan ko tulad na lamang ng itsura ko. Baka nga kaya nang bababae siya dahil hindi na ako maganda. Pero sa huli napangiti na lang ako. Pinagtawanan ko ang sarili ko hanggang sa muling napaiyak. Kung pinili ko kaya si Azrael, dadanasin ko kaya lahat ng to? Baka nga karma ko na to sa pangiiwan ko kay Azrael noon. Hindi ako nagpakita sa kanya hanggang sa malaman ko na lang na umalis na pala siya ng magliwanag. Wala ba siyang ibinilin sa'yo? Tanong ko kay Lena pero umiling siya. Kaya napangiti ako. Salamat dahil hanggang ngayon, hindi pa din kami nagkakaanak. Kagustuhan na nga din siguro ng Diyos kaysa naman magkaroon ng hindi kumpletong pamilya ang bata. Mag-aalas 5 na ng hapon nang lumabas ako sakay ng kotse. Kapag hinanap ako ng sir mo, sabihin mo may pinuntahan ako. Saad ko, pinagmasdan ako ni Lena. Alam kong naninibago siya sa suot ko. Medyo revealing kasi bagay na hindi naman niya nakasanayan sa akin. Pero sa halip na magpaliwanag, sumakay na lang ako sa kotse. Kung nagagawa mong mambabae ng hindi nagpapaalam sa akin, siguro naman na hindi kalabisan na pasayahin ko ang sarili ko. Nasabi sa isip ko habang nagdadrive ng kotse. Madilim-dilim na nang makarating ako sa clubhouse na sikat. Medyo malayo sa amin. Ang lahat ng pares ng mata ay nakatingin sa akin at wala akong pakialam doon. Karamihan pa'y mga lalaki na nasisiguro kung hayok sa laman. Isang tequila please. Sinadya kong lagyan ng lantik ang aking tinig. Malagkit na tumingin sa akin ang bartender. At wala pang 2 minuto na ihanda niya na ang aking in-order. Natigilan ako nang may jacket na pumatong sa aking balikat. Ano sa palagay mo ang ginagawa mo? Anang istriktong tinig na humawak sa braso ko para pigilan ang kamay ko na mainom yun. Matapos ay pinukul niya ang nakakatakot niyang tinig sa bartender. Wala kang karapatan na titigan ng babaeng to. Azrael, ano ba? Angal ko pero nilagok niya ang tikila na hawak ko tsaka niya hinawakan ng pulsuhan ko palabas. Let me go, ano ba? Hayaan mo ko. Sigaw ko sa kanya pero binitiwan niya lang ako nang makalabas na kami sa bar na yun. Nandoon na naman ang puti niyang kotse. Hindi siya umimik. Sa halip ay giniya niya ako pasakay ng kotse. I said let me go. Gusto kong makalimot. Ano? Sa ganitong paraan mo ba gustong makalimot? Talagang mahal mo na siya, ganun ba? Hindi! Sigaw ko tsaka ko hinawi ang buhok ko dahil hindi ko alam kung saan ko ibubuhos ang sama ng loob ko. Hindi ganun. Kinakain ako ng guilt ko dahil yung taong pinili kong makasama, nagagawa akong gaguhin. Habang ikaw na iniwan ko, handa pa din akong tanggapin. Hindi siya umimik, sa halip ay tinitigan niya ako. Hindi naman ako nakainom, pero para akong nalasing sa titig niyang yun. Dahan-dahan kong inilihis pababa ang strap ng dress kong pula. What are you doing? Anya tsaka ako pinigil. Hindi ba't pare-pareho lang naman kayo? Ito lang ang gusto niyo? Stop it, Ash. Huwag mo kong ikukumpara sa walang yang yun dahil magkaiba kami. Saad niya tsaka dahan-dahang inayos ang damit ko.
Walang bakas ng kahit ano ang intensyon niya. Kung kailangan mo ko para maging okay, gamitin mo ko. Pero wag na wag mong gagamitin ang katawan mo para maibsan ng sakit at mapalitan ng panandali ang ligaya. Hindi ganun kababaw ang pagmamahal ko sa'yo. Anya tsaka hinag ka ng noo ko. Ihahatid na kita. Mamaya na. Gusto kong mag-stay muna dito. Kahit na hindi ako nakatingin sa kanya, nakikita ko ang malalim na pagtitig niya sa akin. Ashley, tawag niya sa akin. Nang lumingon ako ay halos magkadikit na ang mukha namin. Aatras pa sana ako pero wala na akong aatrasan pa. Dahil nga nakasandal na ako sa kinauupuan ko. Huwag mong ipagdadamot yan dahil akin yan. Anya sa akin hanggang sa dahan-dahan niyang makuha ang aking labi. Alam kong kasalanan ito, pero lahat ng feelings ko'y para bang bumalik ng mga sandaling yun. Nabaliwala si Leandro at inalala ng puso ko na si Azrael pa din talaga ang isinisigaw niya. Habol hininga si Azrael nang bitiwan ng aking labi. Pinagdikit niya ang noo namin. I knew it. Alin ang alam mo? Kabadong saad ko dahil lang sa halik niya may nalaman na siya. Ikaw pa din talaga ang mahal ko, Ashley. Anang nangungusap niyang mga mata, pero naputo lang pagtititigan namin dahil sa tawag ni Leandro. Huwag mo nang sagutin. Ihahatid na kita. Anya tsaka binuksan ng makina ng kotse. Kapag sinaktan ka niya physically, sabihin mo sa akin, okay? Anong gagawin mo? Hindi mo magugustuhan kaya hindi ko na lang sasagutin. Pagdating namin sa tapat ng gate ng bahay namin ay bumaba ako. Inalok pa ako ni Azzy na ihatid pero hindi na ako pumayag dahil tsak na nag-aabang sa akin si Leandro at hindi nga ako nagkamali. Saan ka galing? Anya tsaka sinuri ang kabuuan ko. Bakit ganyan ang suot mo? Sino yung naghatid sa'yo? Wala lang yun. Sagot ko tsaka ako siya nilagpasan pero hinabol niya at pinigilan ang aking braso. Sino yun? Kahit sino pa yun, hindi niya mababago na mag-asawa tayo. Sagot ko sa kanya. Ibinalik ko ang sagot na ibinigay niya sa akin kanina. Nagbar ka? Sinong kasama mo? Himala. Interesado ka pa pala sa mga nangyayari sa akin. Ashley, kausapin mo ko ng mabuti. Anya nang habulutin ng aking braso. Masakit ang pagkakahawak niya sa akin at nasisiguro kong magpapasa iyon pero nagpanggap akong masaya. Palagi akong maayos na kausap, Leandro. Busy ka lang kaya hindi mo yun alam. Bakit naman pulang-pulay ang labi mo? Anya nang sumunod na umaga. Paalis na siya papasok ng opisina. Saan ang lakad mo? Sasama ako. Sasamahan kita. Hindi pwede. May schedule ka ngayon sa board, hindi ba? Hindi pwedeng makancel yun. Sayang naman. Hindi siya umimik. Nilapitan ko ang kotse na sasakyan ko nang magsalita na naman siya. Nakabalik na si Azrael. Natigilan ako pero nakangiti akong lumingon. Nakita kayo? Sana binati mo. Sarkastikong saad ko tsaka akong umiti at sumakay sa kotse. Sa isang maliit na bistro ako huminto at umorder ng coffee. May kadate ka? Nagulat ako sa pagsulpot ni Azzy. Niloloko mo yata ako eh. Sinong kadate ko? Alam mo namang may asawa na ako. Nakangusong saad ko. Para bang bumalik kami noon kung saan pwede pa akong magpa-cute sa kanya. May kakausapin lang ako. Masama akong makita kang ganyan sa halip na nagmumukmuk. Anya tsaka naupo sa harapan ko. Sino ang kakausapin mo? Yung babae ni Leandro. Natigilan siya. Padating na yon kaya umalis ka na dyan. Anong sasabihin mo sa kanya? Wala. Siya ang nagpapunta sa akin sa kumpanya ni Leandro kaya hindi ko alam ang totoong pakay niya. Kung gusto niya ba akong asarin o mas gusto niyang malaman ko ang totoo para iwanan ko si Leandro. Makikipagtaguan ako sa kanila kung ito ang gusto nila. Ikaw, ano bang plano mo? Hindi ko sasabihin. Ayoko malaman mo. Hahayaan lang kita na gawin kung anong gusto mo. Anya tsaka hinaplos ang ulunan ko. Nasa labas lang ako kung kailangan mo. Anya tsaka naglakad palabas. Tinanaw ko lang siya hanggang sa makalabas siya. Maya-maya lang, dumating na din ang inaantay ko. Mrs. Ordaneta? Tila biglaan naman ang pakikipagkita mo sa akin. Hindi ganyan ang naging reaction ko nang tawagan mo ko kahapon. Tsaka may pakapi naman ako sa'yo. Plastic ang matamis kong pagkakangiti sa kanya.
Sabihin niyo na po ang pakay niyo. Ikaw ang nagbukas ng kuryosidad ko kaya marapat lang na ikaw ang maging mata ko, hindi ba? Sabihin mo sa akin, sino ang babae ng asawa ko? Tumingin siya sa akin ng diretso, ngunit may pag-aalangan kaya ngumiti akong muli sa kanya. Huwag kang matakot, dahil hindi ako takot na malaman kahit sino pa siya. Saad ko, dahilan para mag-alinlangan siya. Tandaan mo, ano't ano man ang mangyari asawa pa din ako ni Leandro. Kaya walang magagawang kahit na sinong babae. Sana lang nandyan ka pa din hanggang sa huli. Please excuse me. Saad ko tsaka ako tumayo na. Tulad kung gaano ako katapang kapag kaharap ang mga taong tumatarantado sa akin, ay ganun din kabilis na nagiging mahina ako sa tuwing tumatalikod na ako sa kanila. Kaagad akong sumakay sa aking kotse. Okay ka lang? Dahil sa pag-iyak ko, hindi ko na namalayan na nasa likod pala ng upuan sa loob ng kotse si Azrael. Minsan, hindi din masamang maging mahina. Nang sabihin ni Azrael yun, ay napaluha na ako. Bakit? Bakit hindi na lang ikaw? Bakit pa kita iniwan noon? Saad ko habang tumutulo ang aking luha. Dahil hindi ako magiging ganito kung ako ang pinili mo. Baka nagsisisi ka din ngayon at nagtatanong naman kay Leandro dahil hindi siya ang pinili mo. Lahat ng mga nangyayari ay may dahilan. Palagi mong tatandaan yan. Uuwi muna ako sa amin. Maiintindihan ba nila ang rason mo kung bakit ka uuwi doon? Hindi lingid sa kaalaman ni Azrael na ang mga magulang ko ang pumili kay Leandro para pakasalan ko. Kaya alam niyang ano man ang idahilan ko, hindi nila paniniwalaan. Iwan ko, isa lang ang malinaw sa akin ngayon. Hindi man sila maniwala, may isang tao pa din na naniniwala sa akin. Saad ko habang nakatitig ang mata ko sa kanya. Don't make it hard for me. Anya habang nakatitig sa mga mata ko. Madami akong pwedeng gawin. Kahit ngayon kaya kitang kuhanin sa walang yang yun. Pero hindi ko gagawin dahil ayokong saktan ka. Akmang ilalapit niya ang labi niya sa akin pero mabilis kong iniwas ang paningin ko sa kanya. Gwapo ka, Azrael. At mas mayaman na ngayon. Kaya hindi mo ko kailangang tratuhin ng ganyan. May ibang babae na laan para sa'yo. Ikaw lang ang babae na para sa akin. Paulit-ulit kitang tatanggapin at hahabulin kahit na ipagtabuyan mo pa ako. Hindi ko pinansin ang sinabi niya. Sa halip ay humawak ako sa manibela ng kotse. Anong nangyari dito? Anya nang hawakan ng braso ko na may pasapala. Kaagad ko iyong binawi. Anong nangyari dyan? Kasalanan ko. Tumama sa poste nung nagbar ako. Huwag kang magsinungaling. Alam mong ako ang uminom ng tequila. Yung lalaki ba na iyon na may gawa sa'yo? Azrael, uuwi na ako sa amin. Bumaba ka na. Pag-iiba ko ng usapan. Hindi natinag ang pagkakakunot ng kanyang noo kahit na lumabas siya ng kotse. Salamat sa'yo. Kahit papaano gumaan ang loob ko. Saad ko bago ko tuluyang isinara ang pinto ng kotse at tuluyang paanda rin iyon palayo kay Azrael. Azrael point of view. Naitikom ko ang aking mga kamao habang sinusundan ang tingin ng coaching sakay ni Ashley. Nagdesisyon akong bumalik sa aking kotse at mag-drive papunta sa kumpanya ng kanyang asawa. May appointment po ba kayo kay Sir Urdaneta? Malagkit ang tingin ng babaeng nasa harapan ko. Siya yung babaeng kinita ni Ashley sa coffee shop kanina na nasisiguro kung kabit din ng wala niyang kwentang asawa. Hindi ako mahilig magpa-appoint. Kapag may business ako'y kusa akong pinupuntahan. Pakisabi sa kanya na hinahanap siya ng pinakamalapit niyang kaibigan. Azrael Ian Loizaga. Hindi ko alam kung nakalimutan niya na ang pangalang yan. Saad ko. Sige po. Tumayo ako at naghintay sa babaeng yun hanggang sa makapasok sa opisina ni Leandro. Maya-maya lang, lumabas din ang babaeng iyon na may malaking pagkakangiti. Maaari na daw po kayong pumasok. Magiliw na niya sa akin at umaasa nang ngingitian ko siya pabalik pero nilagpasan ko lang siya at diretso sa opisina ni Leandro. Pagpasok ko ay mainit na pagtanggap kaagad ang nakuha ko kay Leandro gamit ang kanyang matatalim na titig sa akin. What's bring you here, loser? Mapang-insultong aniya habang nakangiti. Hindi ba dapat ay sarili mo ang tinatawag mong loser? Ibinalik ko lang sa kanyang pagiging sarkastiko niya. Ngumiti ako ng plastik at matinding pagtitimpi talaga ang ginawa ko.
kahit na naaalala ko ang pasa na nasa braso ni Ashley kani-kanina lamang. Bakit ganyan kang umasta? Anya tsaka tumayo sa swivel chair at dahan-dahan ang humakbang paabanti sa akin. Dahil ba nakaangat ka na at may pera na? Hindi tulad noon na sa isang kurap ko lang, nakuha ko na ang pinakamahalagang parte ng iyong buhay. Tumawa na naman siya na puno ng pangiinis. Huwag kang mag-alala, ano man ang narating mo'y walang kwenta yan hanggat nakatapak ka sa teritoryo ko. Hindi ko hinayaang matapos ang pagyayabang niya nang mas malakas kong suntukin ang mukha niya na naging dahilan para bumiling siya at tuluyang bumagsak. What are you doing? Malakas na singhal niya sa akin. Pinapaalala ko lang sa iyo na hindi lahat ng tinatapakan mo'y teritoryo mo. Hindi ikaw ako na kung saan lumatag ang paa ko ay nagkakaroon ng sarili kong titulo. Si Ashley, maaaring kasal kayo sa papel pero kahit kailan hindi ka tumatak sa puso niya. Talaga? Kung ganoon, bakit siya naghahabol sa akin? Nagawa niya pa rin gawing nakakainsulto ang kanyang tinig kahit nasabog ang kanyang labi. Tanga ka ba? Hindi ka niya hinahabol dahil sa mahal ka niya. Hindi ba pwedeng tulad din ng mindset mo ang mindset niya? Ngumisi ako at siniguro na mas maiinis siya sa mga sasabihin ko sa kanya. Paglapit ko sa kanya, kaagad kong hinawakan ang kanyang collar. Na dahil hindi mo ko matalo sa lahat ng bagay, kahit na wala akong pera noon ay siya ang inagaw mo sa akin gamit ang pera mo. Ngayon hinahabol ka niya hindi dahil sa mahal ka niya. Hinahabol ka niya dahil kasal kayo at pera niyo ang naging panapal para makaligtas ang kumpanya niya. Pero huwag kang mag-alala dahil sandali na lang. Sandali na lang na matatawag mo siyang asawa dahil mababawi ko na ang dapat ay sa akin. Sinungaling! Wala kang sapat na pera para bayaran ng magulang ko. Oh, bakit parang kinakabahan ka na? Ganyan na ba ang trauma na nagawa ko sa'yo noon? At sa tingin mo papayag ako makuha mo siya? Nanggagalaiting Anya. Kahit na hindi ka pumayag, wala ka namang choice. Sa laro nating chess ay checkmate ka na. Mamili ka kung alin sa dalawang magiging rason para hiwalayan ka niya. Una, kung malaman niya kaya na pamilya mo ang nang-scam sa pamilya nila kaya nalugi ang negosyo nila. Pangalawa, kung malaman niya kaya na ipinagbubuntis na ng kabit mo ang magiging anak mo. At panghuli, agawin ko na siya sa'yo. Malakas ako napatawan nang makita ko ang pagkabalisa ng mukha niya. Para bang hindi na kaya mag-isip pa ng tama. Walang iya ka, pinasusundan mo ba ako? Hindi ka ganun ka-espesyal sa akin para pasundan ko. Matagal ko nang alam ang mga bagay na yan. Sadyang ayoko lang kumilos dahil alam kong hindi ko pa kaya. Ngayon mo sa akin sabihin, Leandro, na ikaw ang panalo sa larong sinimulan mo. Si Ashley, hindi siya naging sayo kailanman. Kaya't wag na wag mo siyang sasaktang muli kung ayaw mong humiram ka ng mukha sa aso. Ngumisi ako tsaka ako siya iniwan. Paglabas ko sa opisina ni Leandro ay ang sekretary niya ang sumalubong sa akin. Palibhasa nga hindi niya alam ang nangyari sa amin ng boss niya. Kaya nagagawa niya pang umiti ng ganyan katamis sa ginagawa niya ngayon. Ang saya mo ah. Pekto ba yun ang pagbubuntis mo o pakikiapid sa boss mo na asawa ng may asawa? Biro ko sa kanya. Namutla siya na kahit ibuka ang labi hindi niya na nagawa pa. Anong sabi mo? Pagbubuntis? Pakikiapid? Pinaparatangan mo ba akong kabit ng boss ko? Ganun ba ang dating sayo? Gusto mo bang kasuhan kita? Lakas loob na Anya kaya ngumisi na naman ako. Humakbang ako pasulong pabalik sa kanya. Gusto mo ba tulungan kita? Mabait si Ashley at inosente. Kaya napakadali lang sa inyo natapakan at lokohin siya. Pero paano kung dumating na ang totoong nagmamahal sa kanya? Nahandang tibagin ang pader na ginawa ng mga taong nakapaligid sa kanya. Ako ang lalaban para sa kanya. Kahit pa alam kong ikakasakit ko yun. Magpapakilala akong muli sa iyo. Ang taong kaharap mo ay ang nobyo ng babaeng inagaw ng boss mo na inaahas mo naman ngayon. Kapag naipakulong ko kayo, tsaka kami gagawa ng totoong pamilya na walang tulong ng ibang tao. Kaya mag-isip-isip ka, Kirida. Saad ko tsaka ako siya tinalikuran. Wala na akong pakailam kahit na matapakan ko ang dignidad niya. Ipagtanggol ko lamang ang pinakamahalagang babae para sa akin, si Ashley. Wala na akong pakailam kahit natawagin akong ungentle dahil ang pagiging gentleman ko ay nakalaan lamang para kay Ashley. Ashley point of view.
Bakit ka naman umuwi dito nang hindi mo kasama si Leandro? Ani Daddy sa akin na makapasok ako sa sala namin. Gusto ko lang naman pong magpahinga muna sana Dad dito. Hindi ako makapag-isip ng tama sa bahay. Pero mali pa din na iwan mo siya doon. Dad, hindi niyo man lang ba ako kakamustahin? Hindi niyo man lang ba ako tatanungin kung okay lang ako bago niyo ko ipagtabuyan? Nambababae siya Dad at nabuntis niya ang kabit niya. Malakas ako na pahagulgol pero nakatingin lang siya sa akin at alam kong wala pa din siyang pakailam ano man ang aking sapitin. Nadinig ko na nagring ang kanyang cellphone. Tumalikod lang siya sa amin ni Mami bago niya sinagot ang linya. Itrato mo siya ng tama. Kung ayaw mong pati ikaw ay damay ko sa galit ko. Anang pamilyar na tinig sa linya kaya sandali akong tumigil sa pag-iyak. Nakita kong ibinaba ni Daddy ang cellphone niya tsaka ako tinignan. Pero sa halip na kausapin, iniwan niya lang kami ni Mami. Na-save na ang company, di ba Mami? Baka naman po pwede na hiwalayan ko na siya. Mami, maawa kayo sa akin. Hindi ko po kayang tiisin ang ganitong sitwasyon. Kaya ko pong magbingi-bingihan at magpanggap na pipi sa mga ginawa niya sa akin. Basta hayaan niyo lamang po ako na umalis sa piling niya. Anak, hindi ako makakapagdesisyon noon. Si Leandro ang sumagip sa atin sa kahirapan. Kaya ang daddy mo lamang ang makakapagdesisyon niyan. Umakyat ka na sa kwarto na makapagpahinga ka. Anya sa akin kaya napabuntong hininga ko. Kahit na anong abutin ko, pera pa din ang pipiliin niya. Natawa na lang ako na parang hibang habang nakaupo sa aking kama. Sinagot ang tawag mula sa hindi ko kilalang numero. Kamusta ka? Napagod ka ba sa biyahe? Okay ka lang ba? Azrael? Narinig ko ang mahina, ngunit matinis niyang hagikgik. May inaasahan ka pa bang tawag maliban sa akin? Anya na para bang nagmamalaki. Hindi naman sa ganun. Nagulat lang ako dahil nasa iyo ang number ko. Magugulat ka din kaya kung sasabihin kong kahit pa address at bahay mo'y alam ko? Alam mo nga, hindi makapaniwalang saad ko. Mula nang magpakasal kami ni Leandro, lumipat na kami ng tirahan nila Mami. Madami pa akong alam. Nagyayabang na aniya na naman kaya napanguso na ako. Nasa labas ako ng bahay niyo, sumilip ka sa bintana. Anya pa kaya nagmadali akong sumilip sa madilim na paligid at tanging ang liwanag lamang ng buwan ang nagbibigay tanglaw ngunit bigo ako. Wala naman siya doon. Sumilip ka? Tumatawang Anya pero hindi ako sumagot. Namimiss mo ko? Tanong niya pa na para bang kinikilig. Sumilip ka pa. This time hindi ka na mapapahiya at nasa labas na ako. Ayoko, matutulog na ako. Saad ko tsaka akmang papatayin na ang linya nang sumilip akong muli sa bintana pero wala naman doon si Azrael kaya napangwi ako habang siya ay napatawa naman. Mismo nga ako. Anya sa linya matapos ay lumabas mula sa dilim tsaka kumuway sa akin kaya napanganga ako sa gulat. Hindi ako nakaimik. Patay na noon ang ilaw sa buong kabahayan. Anong ginagawa mo dyan? Saad ko habang nakatutok pa din sa tenga ko ang linya. Chine-check ko kung umiiyak ka pa. Ako? Bakit naman ako iiyak? Umalis ka na kung ayaw mong mapagalitan ka ni Daddy. Alam mong ayaw niya sa'yo. Noon siguro, pero hindi mo na sigurado sa ngayon. Tumatawang Anya sa baba kaya ako'y napairap. Matutulog na ako, ibababa ko na ang linya. Saad ko. Nakita ko na tumango siya kaya kumaway ako. Ganyan-ganyan ka nung panahon na in love ka pa sa akin. Pero hindi naman nagbago yun. Saad ko sa sarili ko tsaka ako dahan-dahang ibinaba ang linya. Sa huling sandali, muli akong kumaway sa kanya. Kahit ayoko pang alisin ang paningin ko, inawat ko na ang aking sarili. Sa halip ay nahiga sa kama. Pinikit ko ang aking mata. Dala siguro ng pagod dahil inaya din ako kaagad ng antok. Ngunit naramdaman ko pa ang mamunting haplos sa aking ulo. Kaya sandali kong naidilat ang aking mata. Laking gulat ko nang makita si Azrael sa tabi ko at nakangiti habang nakatitig sa akin. Kailan ka pa nandyan? Paano ka nakaakyat? Hindi ko napigil na maisatinig yun. Pero hayan na naman ang hagik-gik niya. Tsaka niya ako sinenyasan na wag akong maingay. Matulog ka, babantayan kita. Anya tsaka dahan-dahang lumapit at hinag ka ng aking noo. Gusto kong maiyak ng mga sandaling yun.
Pero pinigil ko ang aking sarili dahil hindi naman iyon ang saktong momentum para mag-emote. Pinikit ko ang aking mata hanggang sa mahulog sa pagkakatulog. Nang magising ako kinaumagahan, hindi ko siya inabutan. Bumangon ako dahil mataas na ang araw. Pagbukas ko ng pinto ay nadidinig ko ang pag-uusap sa sala. Alam kong mahirap paniwalaan ang isang kagaya ko ang magiging tinik sa inyo. Ngunit nagsabi naman na ako, hindi nyo na kailangang matakot sa mga ordaneta. Ang anak nyo, hindi ko napapayagan pang magtiis dahil lang sa lalaking yun. Si Azrael yun, at iyon pa ding suot niya kagabi sa tabi ko ang suot niya ngayon. Ibig sabihin na hindi pa siya umaalis mula pa kagabi. Iho, hayaan mong magdesisyon ng anak ko. Alam kong mahal niya ang asawa niya. Magalang kong makipag-usap ang daddy kay Azrael. Hindi katulad noon na halos sigawan at ipahiya niya ito sa akin. Pagmamahal ba ang tawag sa gabi-gabing pag-iyak? Pagmamahal ba ang tawag sa pagmamakaawa? Gusto nang umalis ni Ashley sa piling ng lalaking yun. Oras na hindi kayo gumawa ng paraan, ipakukulong ko si Leandro. Kasama kayo sa salang pang-aabuso. Kung ganun, nakaabot ka na pala dito. Nasa bukana si Leandro at nakangisi. Kapansin-pansin ang malaking sugat sa kanyang labi. Kaya pala napakalakas ng loob mo. Mayabang na anya pa. Hindi mo kayang dungisan ng pangalan ko dahil may kasulatan kami kay Ashley. Kung may ipapakulong ka, sila yun at hindi ako kasama. Anya pa nang ipakita kay Azrael ang pirmahan nila ni Daddy. Napaiyak ako't nasa loko ang bibig ko dahil sa sakit ng loob. Ginawa nila akong hayop para lagyan ng kasulatan sa pakikipagpalitan ng pera. Marahas na kinuha ni Azrael ang papel na yun at pinunit mismo sa harap nila. Ang lakas ng loob mo para magpakita dito at ipakita pa yan. Ani Azrael, tsaka sinapak sa mukha si Leandro. Lalo mo lang niliyaban ang galit ko. Gusto mo bang tawagan ko ang tatay mo at sabihin ko isa-isa yung pinaggagawa mo? Isasama ko siya na ipakulong para naman mabaliwala ang pagmamakaawa at pagluhod niya sa harapan ko. Nakita ko ang gulat sa reaksyon ni Leandro. Mayabang ka. Hindi magmamakaawa ang daddy ko sa'yo. Sigaw niya kay Azrael. Naglakad si Azrael palapit kay Leandro. Mahirap bang tanggapin na ang taong tinitingala mo'y lumuluhod lang sa harapan ko? Ni-reverse na ni Leandro ang sitwasyon. Sa akin na magmamakaawa ang mga taong dati, tinatapak-tapakan lang ako. Hindi ako papayag. Ani Leandro, tinignan niya si Daddy. Gusto kong makita ang asawa ko. Hindi ako papayag na basta na lamang siyang makuha ni Azrael. Parang hibang na ani Leandro, pero itinaas ni Azrael ang kamay niya at pumasok ang isang tauhan na dala ang papel. Hindi din ako papayag na patuloy mong sakali ng babaeng pinakamamahal ko. Heto ang divorce paper, pirmahan mo. Ayoko. Matigas na ani Leandro. Kapag hindi mo pinirmahan yan, ay malinaw na sa kulungan ng bagsak mo kasama ang tatay mo. Hindi ako magiging ganito kalupit sa'yo kung inalagaan mo si Ashley. Alam mo bang taon-taon ay nadadagdagan ng gigil ko sa'yo dahil sa mga katarantaduhang pinaggagawa mo? Kaya dito ko natatapusin. Pirmahan mo na. Hindi ko pipirmahan yan hanggat hindi nagsasabi ang asawa ko na hindi niya na ako mahal. Ani Leandro, kaya para ba akong nandiri? Mula sa hagdan, bumaba ako't nagpakita ng tuluyan. Ito na ang pagkakataon ko para makalaya. Kahit kailan na hindi kita minahal. Hindi mo ba inaasahan? Ngising saad ko. Nagsisinungaling ka. Galit ka lang kaya mo yan nasasabi, hindi ba? Paano naman yung pag-iyak mo? Yung pagmamakaawa mo sa akin? Mahal mo ko, alam ko yan. Parang hibang na ani Leandro habang akmang lalapitan ako pero humarang si Azrael. Na kahit 1 pulgada ay hindi niya hinayaang makalapit si Leandro. Oo, umiyak ako't nagmakaawa pero hindi yun para sa'yo. Kundi para sa sarili ko at sa lalaking nagmamahal sa akin ng totoo. Nawala akong pamimilian noon dahil mapera kayo. Na hindi ko sasapitin ang mga bagay na yun kung sana si Azrael lang ang aking kasama. Hindi, nagsisinungaling ka. Ani Leandro. Kapag hindi mo pa pinirmahan yan, mapipilitan akong tawagan ng tatay mo. Pirmahan mo na kung ayaw mong pare-pareho kayong magdusa. Nanginginig ang kamay ni Leandro habang dahan-dahang pinipirmahan ng papel.
Alis na. Kung paano pinaalis noon nila daddy si Azrael, ay ganoon din ang ginawa ni Azrael kay Leandro. Hinatid naman ng tingin si Leandro palabas. Bumaling siya sa amin. I wanna talk to you privately. Nilingon ko sina mami at daddy dahil baka may pagkontra sila pero kapwa nag-iwas sila ng tingin sa akin. This time, hindi na sila ang magdedesisyon sa gusto mong tahaking daan. Ako ang magiging ilaw mo't harang sa mga panahong madilim at malakas ang ulan sa iyong nilalakaran. Naglakad siya palabas kaya't kaagad ko siyang sinundan. Hindi ko alam kung gaano na nga ba talaga kayaman si Azrael kaya't nagagawa niya ng sindaking si Leandro kasama na si daddy sa isang salita niya lamang. I am sure na nagtataka ka kung paano ko nakokontrol ang lahat. Hindi ako kumilos nang hindi ko alam kung sapat ba ang pera ko para masindak sila. Di ba doon naman umiikot ang lahat? Ngayong kontrolado mo naman ang sitwasyon laban sa asawa mo. Ano ang plano mo? Ipinakita niya sa akin ang divorce paper. Wala pa akong planong pirmahan yan. Ang babae niya. Gusto ko munang pagbayarin ng babae niya. Akala ko ba hindi mo mahal si Leandro? Bakit kailangan mo pang maghiganti? Hindi naman lahat ng paghihiganti pagmamahal ang kahulugan. Gusto ko siyang turuan ng leksyon at matutuhan niyang galangin ang kapwa niya babae. Ako ang magiging leksyon sa kanya. Paano na lamang kung hindi lang ako ang babaeng ginawa niya ng ganito? Kailangan niya matuto't lumugar na kapag may asawa ng isang tao, dapat dumidistansya na kahit pa magbigay ng motibo ito sa kanya. Sinabi ko iyon sa seryoso kong tinig. Ngumiti si Azrael tsaka niya ginulo ang aking ulunan. Sa mga nakalipas na taon, totoong nainggit ako kay Leandro dahil ikaw ang kasama niya ng mga sandaling yun. Pero labis kong ikinatutuwa, Ashley, dahil tunay nga na nag-matured ka na. May plano kang kasuhan si Leandro? Tanong niya pero umiling ako. Ang makalaya sa selda na ginawa niya isa ng malaking pasasalamat. Kaya nga ang pangbababae niyang to, hindi kinakasama ng loob ko. Dahil ito ang naging dahilan upang magkaroon ng susi upang makalaya sa kanya. Nakalaya ka nga sa kanya. Ngunit ang puso, imposibleng hindi nagkaroon ng pagkakataon para tumibok ito para sa kanya. Biglang naging malungkot ang ekspresyon at tinig ni Azrael. Ngunit kaagad kong hinawakan na magkabilang pisngi niya para iharap sa akin. Maaring siya ang kasama ng katawan ko. Ngunit kahit kailan, hindi na pa sa kanya ang puso ko. Ikaw at ikaw ang hinahanap ko kahit na hindi yun nasasabi ng dila at ng mga labi ko. Ngunit alam ko sa sarili ko na sa loob ng 5 taong yun, ikaw pa din ang mahal ko, Azrael. Nasaksihan ko ang pangangatal ng mga labi niya habang ang kanyang mata punong-puno ng emosyon. Ngunit lamang ang matinding saya. This time, hindi na ako papayag na may makailam pa sa atin. Pasasayahin kita sa bawat segundo ng ating buhay at ibibigay anuman ang nais mo. Emosyonal na anya tsaka hinawakan ng pulsuhan at iginiya papalabas sa bahay namin. Sa labas ng tarangkahan ay naroon ang lalaking siyang nag-abot ng divorce paper kanina at nag-aantay sa amin. Ipinagbukas niya kami ng pinto ng kotse. Saan ang punta natin? Sa lugar kung saan ko binuo ang pangarap ko kasama ka, kahit wala ka pa sa piling ko. Hindi binitiwan ni Azrael ang aking mga kamay habang patuloy na umaandar ang kotse. Hindi ko din inalam kung saan ang lugar na yun, basta ang mahalaga kasama ko siya. Sa isang malaking bahay kami huminto. Dito ko pinangarap na magkaroon ng mga anak kasama ka. Ganun mo ko kamahal? Tanong ko pero hindi ko na inantay na sumagot siya dahil alam ko naman na kung ano ang tamang sagot. Pero paano kung hindi nangyari ang mga bagay na ito? Paano pala kung minahal ako ni Leandro? Gagawa pa din ako ng paraan para makuha ka. Kahit pa magkasala ako sa mata ng Diyos at sa mga tao. Napakasarap sa pakiramdam na may isang tapat na tao na handang ialay ang kanyang sarili para sa akin. Kim's point of view. Bakit ba hindi mo ko tigilan? Iritado ang tinig ni Leandro nang puntahan ko siya sa opisina. Paano kita titigilan? Buntis nga ako. Anong plano mong gawin sa batang to? Nanggagalaiting saad ko tsaka ako tinuro sa kanya ang tiyan ko. Ipalaglag mo. Tutal ikaw naman na may kagustuhan yan. Sigaw niya sa akin, parang nanginig ang mga laman ko. Parang noong nakaraang araw lang, nagpaplano kami kung anong gagawin sa bata at kung paano namin siya palalakihin.
Pero kagabi lang ay tumawag siya sa akin at sinabi niyang ipalaglag ko na lang daw ang bata. Ang kapal ng mukha mo! Kagustuhan mo din to! Hindi ito mabubuo kung hindi mo rin ginusto. Pwede ba tumahimik ka kung ayaw mong masaktan? Hindi ko na alam ang gagawin ko kaya manahimik ka muna. Kala mo ba ikaw lang? Nakakatanggap ako ng death threats at nasisiguro kong dahil ito sa asawa mo. Tinutulungan siya ng lalaking yon. Kaya nga ipalaglag mo na yan para matigil na ang lahat ng to. Isasakripisyo mo ang anak ko? Akala ko ba'y gusto mong maging ama? Hindi makapaniwalang saad ko. Oo, gusto ko. Pero kay Ashley, siya ang gusto kong anakan at hindi ikaw. Pero sabi mo sa akin mahalaga ako. Sabi mo mahal mo ko. Akala ko din, patawarin mo ko Kim, pero hindi kita kayang piliin. Nang sabihin ni Ashley na gusto niya na akong iwan, para akong mababaliw bigla. Parang hibang na anya tsaka tumayo sa kinauupuan. Kailangan ako ni Ashley. Kapag iniwan kita'y babalik siya't sa pagkakataong yun. Bubuo na kami ng masayang pamilya. Maging ang magulang ko, hindi na ako tatanggalan ng mana. Hindi ko nakakailanganin na danasin ang lahat ng to. Hahayaan na ako ni Azrael kung tatratuhin ko ng tama si Ashley. Kaya lumayo ka na sa akin. Buisit ka. Wala kang paninindigan. Saad ko habang umiiyak, pero wala na ding halaga dahil nakalabas na siya. Sisiguruhin kong hindi babalik sa'yo ang asawa mo. Tumutulo ang aking luha. Iniwan ko ang boyfriend ko para lang ipagpalit pala sa walang kwentang gaya niya. Napatigil ang pag-iyak ko nang magring ang phone ko. Magkita tayo sa coffee shop. Anya sa linya. Eto na yun, siguradong ipakukulong na nila ako. Ang mga kamay ko at ang buong katawan ko ay nanginginig dahil sa labis na pag-iisip. Kalat na ang tungkol sa amin ni Leandro sa kumpanya. Kaya naman nang lumabas ako sa opisina niya, ay ako ang tinitignan ng lahat ng empleyado. Pakiramdam ko tuloy ay napakarumi kong babae. Nakahinga ako ng maluwag matapos kong makalagpas sa mapanghusgang mga mata sa loob ng kumpanya. Sumakay ako sa taxi at nagpahatid sa nasabing coffee shop na pagkikitaan namin ng lalaki. Nasa entrada pa lang ako ng coffee shop ay natanaw ko na ang kanyang balikat. Nakasuot siya ng suit na itim na nakatalikod banda sa akin. Tahimik akong naupo sa harapan niya. Magandang araw sa iyo. Magalang na saad ko. Hindi naman siya kumibo. Humigop siya ng kape. Ano ang dahilan na tinaya mo kung makipagkita sa iyo? Anong kinahinatnan mo kay Leandro? Nakangising saad ni Azrael. Gusto niyang ipalaglag ang bata at iwanan siya. Nagbaba ako ng tingin. Masyado kayong hayok sa pera. Hindi man lang ba sumagi sa isipan mo na kung nagawa niya kay Ashley, magagawa din niya sa'yo? Masyadong malupit ang mundo. Kailangan mong kumapit sa patalim para lang makaahon. Mahirap lang kami at may sakit pa ang tatay ko. Kaya ako nagawa ang mga bagay na yun. At sa tingin mo, yun ang sagot sa problema mo? Ang umahas ng asawa ng may asawa? Saad ni Ashley na kadarating lamang. Naupo siya katabi ni Azrael. Sa tingin mo yun ang sagot? Wala kang dapat na ikagalit. Hindi kanyang anak ang batang dinadala ko. Nabuntis ako ng boyfriend ko at hindi niya yun alam. Ginamit ko ang batang to para ako ang piliin ni Leandro. Ngunit sa huli, ikaw pa din ang pinili niya. Tama si Azrael. Dahil sa pagkauhaw ko sa pera, ginamit ko ang katawan ko para makaahon sa hirap. Ngunit maling lalaki ang napili ko. Huwag mo nang uulitin ang pagkakamali na to kung ayaw mong ituring kanila na para bang isang basura. Patawarin mo ko. Huwag mo kong ipakukulong. Maawa ka sa anak ko. Tumayo si Ashley. Alam kong hindi maitatama ng pagkakamali ang isa pang pagkakamali. Kaya mali na pagtaniman kita ng sama ng loob. Hindi ko sinasabing pinapatawad na kita. Pero hindi pa din naman sinabing hindi kita kayang patawarin. Hayaan mo ang panahon ng maghilom sa sugat na ginawa mo sa akin. Naway maging maayos ang pamumuhay mo at gumaling ang magulang mo. Anya tsaka tumalima sa amin ni Azrael. Magpasalamat ka pa din dahil mabait si Ashley. Kung nagkataon na talangkain ang utak niyan at selfish na katulad nyo ni Leandro, hinihimas nyo na ang rehas. Anya tsaka tumayo at sumunod na din kay Ashley. Para ako nabunutan ng tinik dahil wala na akong kakaharaping problema. Pero kasabay noon ang pagguho ng aking pangarap. Siguro karma ko na ito.
Masyado kong minamadali ang lahat kaya kahit isa sa mga nais ko, hindi man lang natupad. Azrael point of view. Ang tapang-tapang mo. Pamumuri ko sa kanya habang nakaakbay at ginugulo ang ulunan niya. Nakasakay na kami noon sa kotse. Pupuntahan ko ang daddy ni Leandro. Gusto mong sumama? Anong gagawin mo dun? Tsaka kung sasama ko, ano din naman ang gagawin ko dun? Gusto kong madinig mo ang paghingi nila ng tawad sa'yo. Manghingi man sila ng tawad ay tapos ko naman na ding danasin ang mga nagawa nila. Kaya para saan pa? Hindi ko kailangan ng sorry nila. Yung magbago lang sila at huwag magpasakop sa pera, ay mapapatawad ko na sila. Bukod doon, kakausapin din ako ni Leandro. Hindi ko na lang pala pupuntahan ng daddy niya. Sasamahan na kita papunta sa kanya. Bakit naman? Kung magbago pa ang isip mo, kawawa naman ako. Ang tagal-tagal kong nagantay sa'yo tsaka pinaglaban pa kita tapos ay sa kanya ka lang mapupunta sa huli. Baka mapatay ko na sila. Napahalakhak ng malakas si Ashley. Ang makita siya na ganyang kasaya ay isa sa mga pangarap ko at nakakatuwa na ako ang dahilan nun. Hinawakan niya ang pisngi ko at tinitigan ng mariin. Hindi na kita ipagpapalit kanino man. Kaya wala kang dapat ipag-alala. Gusto ko lang din tapusin kung anong nag-uugnay sa aming dalawa ni Leandro. At sa harap niya, pipirmahan ko ang divorce paper para ipamukha sa kanya na hindi siya magiging kawalan sa buhay ko kung mawawala siya sa akin. Hindi ka nahahanap? Tanong ko, sincero siyang tumingin sa aking mga mata at saka siya umiling. Ako lang ang mahal mo? Tanong kong muli at tumango naman siya. Mahal na mahal din kita. Ihahatid na kita kung saan kayo magkikita. Kakausapin ko lang sandali ang tatay niya matapos ay susunduin na kita. Nagdrive ako na hawak ang kamay niya hanggang sa maihatid ko siya sa meeting place ng kanyang ex-husband. Sakto na nasa loob na si Leandro at nakatingin sa kotse namin kaya naman bumaba ako sa kotse. Ipinagbukas ko ng pintuan si Ashley at inalalayan. Aalis na ako. Paalam ko sa kanya tsaka ako hinagkan ng labi niya sa harapan mismo ni Leandro. Sumakay na din ako sa kotse at nagdiretso sa daddy ni Leandro. Ikinagagal ako na makaharap ka. Anya sa akin na aking ikinangisi. Maging ako kinasasayang makita ka. Nakangiting saad ko, ngunit hindi ko inala ang pagiging sarkastiko. Malaki na ang inunlad mo, Azrael. Oo, samantalang ikaw ay palipas na. Wala ka man lang bang pagsisisi sa mga nagawa mo? Ang mga magulang niyang humiling noon, kapalit ang anak nila. Pero kaya mo naman silang pautangin ng walang buhay na masisira, hindi ba? Pero di bali na, tapos na mga dapat na maganap. Isang babala na lamang ang iiwanan ko sa'yo. Nabawi ko na ang kinuha niyo sa akin. Kaya naman wag na wag mo muling pagkukrusin ang landas natin. Nakuha mo na ang gusto mo at ibinigay ko iyon ng walang pagdadalawang isip para hindi na tayo magpalitan pa ng kanya-kanyang banta pa. Pero heto ka, sinadya mo pa ako para lamang latagan ng nakakatawa mong banta. Anya habang nakaupo siya sa kanyang swivel chair. Kailan pa ako naging katawa-tawa? Sabihin mo nga. Nakakatawa pa din ba kung mas mararamdaman mo pa ang kamatayan? Saad ko tsaka dahan-dahang naramdaman ng mayabang na matanda ang malamig ng uso ng baril sa kanyang ulo sa parting likuran. Hindi mo mababasa ang bawat galaw na gagawin ko, kaya kahit paano may karapatan ka pa ding tumawa. Hindi siya makalingon at namuo ang kanyang takot. Hindi na ako lalapit pa sa inyo. Kahit si Leandro palalabasin ko na ng bansa, pangako, titigilan ko na mga bagay na konektado sa iyo. Isa itong malaking aral sa iyo, Ordaneta. Bilog ang mundo at hindi lahat ng nakikita mong tuldok ay nangangahulugan na katapusan. Maaaring para sa iyo ay isa ng katapusan ng paghihirap na nasasaksihan mo. Ngunit ang totoo pala ay umpisa pa lang iyon ang pagsibol ng isang successful na bagay. Muli kinasisi akong makita ka. Saad ko tsaka ako tumayo. Kumaway pa ako at ngumiti bago lisanin ang lugar niya. Napangiti tuloy ang kanang kamay ko. Kahit na mabilis kayo magalit ay hindi ko pa din maiwasan na tignan kayo bilang isang musmus. Anya sa akin. Ngayon masasabi ko nang makakapagsimula kami ni Ashley. Ang totoong pamumuhay kasama ang isa't isa. Pinagbuksan ako ng pinto ng kanang kamay ko. Mag-ingat po kayo sa pagdadrive.
Nasa likod niyo lamang po ako. Anya pero umiling ako. Kumuha ka ng pera sa bank account ko. Po, bakit ho? Para saan ho? May properties po ba kayong ipabibili sa akin? Dahil sa matagal na panahon mong pagtsatsaga sa akin, reward ko yun sa'yo. Hindi naman pwedeng ako lang ang sasaya, hindi ba? Magbakasyon ka kasama ang pamilya mo. Isinarado ko ang pinto at pinaandar ang kotse. Nakangiti ko siyang iniwanan. Tinignan ko ang relo ko. 2 oras pala ako nag-stay sa matandang yun. Ano na kaya ang pinag-uusapan nila Ashley? Mas binilisan ko pa ang pagmamaneho hanggang sa marating ang resto. Nandoon pa din si Leandro at seryoso pa din silang nag-uusap. Bumaba ako sa kotse at naglakad palapit sa kanila. Kaya nga humihingi ako ng tawad sa iyo. Ilang beses ba dapat? Hindi ko maibibigay ang patawad na gusto mo, Leandro. Kung talagang mahalaga ako sa iyo, sana hindi ka na gumawa pa ng ikakasira ng pagsasama natin. Kahit na hindi tayo totoong nagmamahalan. Hindi mo ko naiintindihan eh. Saad ni Leandro. Dahil wala namang dapat na intindihin sa iyo. Komportable ako na upo sa tabi ni Ashley. Nakita ko na din na pirmahan niya na ang divorce paper. Sinusundo ko na ang girlfriend ko. Please excuse me. Hinawakan ko ang pulsuhan ni Ashley at inalalayan siya patayo. Pero pinigilan din siya ni Leandro. Maawa ka. Bumalik ka na sa akin. Pangako magtitino na ako. Huli ka na para dyan. Huli na para magsisi. Saad ko tsaka ako inalis ang kamay niya na nakahawak kay Ashley. Okay ka lang? Tanong ko kay Ashley nang makabalik kami sa kotse at tumango naman siya. Ano ba ang mga napag-usapan niyo? Pinipilit ka niyang bumalik sa kanya? Kahit naman anong pilit niya, hindi na ako babalik sa kanya. Ang mga nangyari at maging mga desisyon ko, nagsisilbing aral sa kanila na dapat makontento sa kung anong meron sa ngayon. Dahil madalas na ang masyadong pagiging mapaghangad ang siyang nagtutulak sa atin para makagawa ng hindi maganda. Kalimutan na natin ang nakaraan at bumuo ng panibagong alaala. Saad ko tsaka ako hinagka ng noo niya. Ashley! Malakas na tinig ni Tasha ang umibabaw sa buong sala. Matapos ko siyang pagbuksan ng pinto ng bahay namin. Kakagising lang ni Ashley at nagasikaso pa siya ng kanyang sarili. Kaya ako na ang nag-entertain panandalian kay Tasha. Ikaw talaga nakakatampo ka. Anya habang nakatingin sa kaibigan na pababa ng hagdanan. Bakit? Ano na naman ba ang ginawa ko sa'yo? Nanlalaki ang mata na ni Ashley. Kahit ako'y nagugulat din sa nire-react ng kaibigan niya. Wala kang ginawa pero madami kang hindi sinasabi. Nakalabing anya pa nang tabihan siya ni Ashley sa upuan tsaka umangkla sa braso ni Ashley. Tignan mo nga ang bahay mo. Mas lumaki at ang future asawa mas gumwapo. Nakakainis talaga. Tapos mas naging mapera ka pa. Nakakadalawa ka na tapos ako wala pa. Napaka-unfair talaga. Stop it, Tas. Huwag mo ang tawagin at bilangin ang walang yang yun sa harap ko. Ako lang ang lalaki sa buhay ni Ashley. 3 buwan mula nang mangyari ang lahat at saka pa lang namin opisyal na inanunsyo ang aming relasyon ni Ashley. Ayoko din na masira ang reputasyon niya at pag-usapan ng mga tsismosa. Maging ang magulang niya, hindi na kami pinakaialamanan pa. Kakatuwa din na isipin. Nakakahangat hindi mo aakalain na sa mahabang panahon na yun, walang namagitan sa kanila ni Leandro. Hindi nga, wala talaga. Nanlalaki ang matang ani Tasha. Parang nairita ako bigla. Talagang hindi siya naniniwala. Bakit? Gusto niya ba talagang makuha ng walang yang yun ang pinakamamahal kong Ashley? Wala nga. Nahihiyang ani Ashley pero para sa akin, isa iyong achievement. Kung sa bagay, virgin o hindi, mamahalin ko pa din naman siya. Ikwento mo nga kung bakit hindi, kung bakit wala. Excited na ani Tasha habang pinapalo ang kamay ni Ashley. Tumigil ka nga, bakit pati yun kailangan mong alamin? Aba syempre, walang kwenta pala siya eh. Dapat lang siyang iwan. Ikaw, baka mamaya iiwanan mo din tong kaibigan ko ng hindi man lang. Sinumpakan ko ng tinapay ang bibig niya. Tumigil ka nga, alam mo hindi ka magandang impluensya sa fiancé ko. Dapat ka nang lumayo sa kanya. Si Leandro hindi ako binantaan ng ganyan ha. Stop mentioning him. Kung gusto mong pumunta ka sa Amerika at sundan mo pa siya. Napatawa na lamang kami ni Ashley. Alam nyo, tumigil na kayo. Baka mauwi lang kayo sa hindi magandang biruan kakaganyan nyo.
O siya, hindi na ako magtatagal at may kailangan pa akong alakarin. Dumaan lang talaga ako para mag-inarte. Basta hindi ako pwedeng mawala sa pinakamahalagang araw niyo bilang mag-asawa ya. Ani Tasha. Alis na, hindi ko pa nalalambing ang fiancé ko. Saad ko sa kanya na ikinairap niya na naman. Oo na nga, ito na nga oh. Si Ashley na ang naghatid sa kanya. Pagbalik niya, ikinulong ko siya kaagad sa bisig ko, paupo sa aking kandungan. Hindi ko alam na gano'n na pala kayo ka-close ni Tasha. Mabait siya at inaalagaan niya ako nung wala ka pa. Ani Ashley. Bayad yun eh. Saad ko na ikinalingon niya. Natawa ko sa kanyang reaksyon. Si Tasha lang ang pinaka-pinagkakatiwalaan ko. Kaya naman siya ang taga-abot sa akin ng impormasyon. Kung kamusta ka na o kung ano na ba ang lagay mo. Talaga? Ani Ashley tsaka humarap sa akin. Hindi niya din gusto si Leandro para sa'yo. Kaya naman nang malaman niyang interesado ako sa'yo, kagad niya akong tinulungan. Maraming salamat Azrael sa walang hanggang pagmamahal mo sa akin. Dahan-dahan ko siyang iginiya pahiga sa sofa. Araw-araw kong ipaparamdam sa iyo pangako. Dito natin bubuuin ang ating masayang pamilya. Ipararanas natin sa kanila mga bagay na hindi natin naranasan. Tulad na lamang ng pagkakaroon ng masaya at kumpletong pamilya. Marahan ko muling hinagkan ng kanyang labi. Ang bawat pagdampi ng labi namin sa isa't isa ay nagpapatunay kung gaano kadalisay ang aming pag-iibigan. Nang mga sandaling yun, walang laman ang puso ko kundi labis na kasiyahan. Matapos ang napakahabang unos na pinagdaanan namin, sa wakas ay masasabi kong napagtagumpayan namin ang lahat. Mas napatunayan ko pa ang pagmamahal sa akin ni Ashley nang makuha ko siya ng buo. Tulad ng kanyang sinabi. Inangkin ko si Ashley na puno ng pagmamahal at pinaramdam ko sa kanya kung gaano ko nangulila sa kanya't mangungulila pa.